So, eto, pag-usapan po natin mga sangka itong sumpa sa Pilipinas nung mawala si Ferdinand E. Marcos. So, nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, ang Pilipinas po ay isa sa mga mayamang bansa. Do hindi po ito matanggap ng mga dilawan, pero yun po ang kwento ng mga matatanda, mga sangkay, at hindi po yan maitatanggi. Kasi experience po nila yan eh. Yung kanila, ano lang yan eh, mga sangkay, chismis. Pero yung mga experience mismo ng mga matatanda, mahirap po baliin yan. Pero mga sangkay, ano ba nangyari? After Ferdinand E. Marcos, may isa kasing sumpa sa ating bansa, no, na hanggang ngayon, nung nawala si Ferdinand E. Marcos, inararanasan po natin. Alright? Pag-usapan natin yan. Well, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga Solid Sangkay. Comment down below. Hashtag Solid Sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Alright. Sumpa nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, o nung panahon natin ngayon, dulot ng pagkawala ni Ferdinand E. Marcos. Okay? Ano yan? Ito, panoorin po natin. Ito bago lang. Alam nyo ba na isa sa sumpa, no, na kinahinatnan ng Pilipinas nung mawala si Ferdinand E. Marcos ay ito mga matitinding baha sa ating bansa. Kasi, alam nyo, para po sa inyong kaalaman, dapat noon pa po ito tapos. Kumbaga, mga sangkay, noon pa po nasolusyonan ito. Panahon pa po ni Ferdinand E. Marcos, may solusyon na. Pero anong ginawa? Tinapon po yan ni Corazon Aquino. At yung mga sumunod na administrasyon, hindi na po ito ipinagawa. Ito po yung spillway. Okay? Pero panoorin po muna natin. Ito po yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ito bago lang to ha. Kahapon lamang po ito nangyari. Bumaha ang ilang lugar lalo na sa Quezon City. Partikular na nalubog ay ang bahagi ng Mother Ignacia, kung saan may ilang sasakyan pa ang pinasok ng tubig. Okay? Live mula sa Mother Ignacia Avenue sa Quezon City, si Paulo Barcelon. Paulo, kanina ay lampas kotse ang baha sa lugar na yan. Kamusta na ang sitwasyon natin dyan ngayon? Magandang gabi, George at Ann. Kung makikita nyo sa aking likuran ay humupa na yung baha dito sa area ng Mother Ignacia Avenue. Pakita lang natin sa... Alam nyo, nagulat talaga ako. Binabaha rin pala itong Mother Ignacia, pambihira. No? Nagsasagawa na ngayon ng clearing operations itong QCLGU at saka yung MMDA sa tapat ito ng ilang mga gusali rito dahil sa iniwang putik ng baha kaninang pasado alas 3 ng hapon. At kung makikita mo ngayon, agad nilang tinatanggal itong mga basura, itong putik, itong iba't ibang klase ng kalat na iniwan nga nitong napakataas na level ng tubig baha. Pasado alas 3 kaninang hapon, malakas ang ulang bumuhos sa area na ito ng QC o sa buong Quezon City. Gayon din sa iba't ibang lugar na major thoroughfares tulad ng Elliptical Road at Visayas Avenue. Yan, mga sangkay? Maging ang EDSA sa tapat ng isang mall sa North Avenue area ay inabot din ng ulan. Grabe. Agham Road din inabot ng matinding baha dahil sa lakas ng ulan. Batay sa thunderstorm advisory ng Pag-asa kanina alas 4 ng hapon, pinag-iingat ang mga nasa Metro Manila, Calabarzon, Bulacan at Bataan sa inaasahang katamtaman hanggang sa matinding pag-ulan sa susunod na 2 oras. Ayon naman sa MMDA, inabot rin ng baha ang ilang bahagi ng... Ito po yung sitwasyon, mga sangkay ng Pilipinas. Avenue, maging ang EDSA sa tapat ng isang mall sa North Avenue area ay inabot din ng ulan. Kita nyo yung kung makikita nyo lang yung mga video, mga sangkay ng pagbaha. No, ito lang, kahapon lang nangyari. Magugulat ka talaga. Grabe. Sobrang lala. Yung EDSA, alam mo, ilog eh. Alam mo, ilog na rumaragas yung may running water, mga sangkay. Ganyan po kalala. Pero alam nyo guys, itong problema pala na to, matagal na pong tapos. Ayon po sa ni-reveal ni Palafox. Kilala nyo ba si Palafox? Ayun siya, mga sangkay. Isa po ito sa mga tao ni Ferdinand E. Marcos noon.
no, na isang kilalang magaling na architect. Isa pong master urban planner ni Ferdinand E. Marcos. Yung nakikita niyo mga sangkay sa Dubai, di ba? Hanganga kayo sa Dubai. Wow, ang ganda ng Dubai. Pero alam niyo ba, mga sangkay, na siya po yung utak ng pagpapaganda ng Dubai? Kahit i-search nyo sa Google, kaya nga po patuloy na nire-recognize itong si Paulo Fox ng Dubai. Kasi nga po, siya po yung urban planner talaga. Isipin nyo, nasa gitna po yan ng disyerto. Pero nagawa niyang pagandahin mga sangkay. Ganyan po katalino ang taong ito. Kaya naman po, hindi nakapagtataka kung bakit siya po yung pinagkatiwalaan noon ni Ferdinand E. Marcos. Ngayon, nire-reveal nga po niya dito, mga sangkay. Ayan po. Ito, tingnan po ninyo. Flood control projects, project one of many Marcos project, scrapped by Cory Aquino. Ano yan, mga sangkay? Ito. Following devastating floods in 1970. Oh, yung mga matatanda dyan, sigurado alam nila to. Caused by a series of typhoons. President Ferdinand Marcos established new institutions to prevent, ito ha, para ma-prevent, mga sangkay, itong pagbaha. Ngayon, ito yon, mga sangkay. Ito yung proyekto na sana tatapos sa malaking problema sa Metro Manila. Ayon po dito, mga sangkay, according to a public revelation by Felino Palafox, ito na po yun, mga sangkay, an urban planner who helped to design the flood control projects and policies in the 1970s for President Marcos. He said that these plans, if fully implemented, would have largely prevented the devastation visited by on the people of the Philippines by Typhoon Undoy. Naalala niyo yung Undoy, mga sangkay? Diba? Daming pumanaw nun. Which struck Manila on September 26, 2009. A devastation which continued for months in the form of disease and mass dislocation. So, yan po ang nangyayari, mga sangkay, sa Pilipinas. And actually, from 2009 up to now, same pa rin ang situation. Walang nagbago, mga kababayan. Walang nagbago. Every time na may ulan, binabaha. Pero, eto ha, bigyan lamang po natin, i-flex lamang po natin ang LGU po ng Marikina. Magagaling. Pero nyo, nagkandabaha-baha na po yung ibang mga lugar, pero yung Marikina na dating laging binabaha, ngayon hindi na gaanong binabaha, hindi na madaling bahain. O, diba, mga sangkay? So, ito po yun, mga sangkay. Ito yung plano. Ito po yung flood control project talaga. Iba talaga yung pag Marcos, no? Napakatalino. May talaga, may plano. Ayan, may blueprint, mga sangkay. Ito yung Laguna Lake. Ito po yung mga flood control. Ito ata po yung spillway. Ito yung dalawang to. I don't know kung ito yun. Basta ito po yung dito ilalabas, mga sangkay. Or ito yun, or well, ito. Basahin na lang natin para maintindihan natin. The water management program included 4 major projects for diverting floodwaters from Marikina River, which flows from Sierra Madre Mountains into Manila, joining the Pasig River and draining into Manila Bay. Floodwaters from Marikina were to be diverted into Laguna de Bay. Okay? A large lake. Ito na, mga sangkay. Ito na yung spillway. Kapag napuno na daw po itong Laguna de Bay, ngayon, itong spillway, ito yung sinasabi ni BBM. Ito yung magdadala sa tubig papunta sa karagatan ng Manila Bay. Iyan po yung magde-drain po talaga, mga sangkay. Ito yung sinasabi po ni BBM na hindi maintindihan ng mga mahihina yung utak, mga sangkay, na akala nila ng titrip lang si BBM na sinasabi na ipunin natin yung tubig. Hindi na mag-gets, mga sangkay. Noon pa, panahon pa ni Ferdinand D. Marcos, yun talagang plano. Ayon po dito sa revelasyon, the first 3 parts, ang unang 3 parts, ito yung phase 1, phase 2, phase 3. Natapos po yan. 1983, kasi mga malalaking proyekto to eh. Hindi ito yung basta-basta mga project. 1983, natapos yung phase 1. 1984, natapos yung phase 2. Then continues, yung isa naman, umabot ng 1986, natapos.
panahon po ng EDSA rebellion. Ang fourth, which is ito po yung final part, the spillway from Laguna de Bay to Manila Bay. Ayan po mga sangkay. In case the lake overflowed, ito kapag nag-overflow daw po yung Laguna de Bay in a massive floods, kasi doon itatapon yung tubig Doon yung ipunan ng tubig sa isang lake mula po sa mga baha sa Metro Manila, was one of the many projects with the name Marcos, attached to it, that were scrapped by Corazon Aquino. Kita nyo mga sangkay kung gaano po. Yan po yung naging sumpa sa Pilipinas. Dahil po din mga sangkay sa mga Aquino. When the super flood caused by Undoy hit September 2009, Laguna de Bay overflowed entirely. Because the final necessary project, the spillway to the ocean, was never constructed. Kita nyo mga sangkay. Doon napupunta yung tubig So napuno. Ngayon yung napuno, walang tapunan. So ang nangyari, nag-overflow, baha. Ang nangyari. 'Di ba? Kung may spillway, dapat tinatapon lamang po yan sa ocean. Ito yung mga sangkay. Ito yung paya. Ito yung spillway. Ayan. Mula dito sa Laguna Lake, tatapon siya papunta dito. Ganyan po mga sangkay. Hindi ba ang ganda? Ito yung ni-reveal ni Palafox. Kaya nga alam nyo, gusto ko talaga si Palafox maging DPWH Secretary. Well, pag-usapan po natin yan sa susunod. Pero ayun na nga po, ito yung sumpa mga sangkay sa Pilipinas nung hindi po ginawa yung proyekto ni Ferdinand E. Marcos. Alright? Ito pong spillway. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.